Hello, good morning po sa inyong lahat mga kabilabs. Today is July 22, 2025 and biglaan po itong topic na i-share ko po sa inyo dahil ngayon po ang start ng implementation ng bagong immigration rules. So dahil diretso ang pasok ko, walang pahinga or kagaling ko lang po sa day off, kahit day off, busy pa rin. Wala akong spare time kaya ngayong papasok sa work, gusto ko kayong dalhin kasi wala pa ako nagagawang vlog na ganito. Kaya sasama ko po kayo. Pero bago ang lahat, iset muna natin ang ating Apple Watch para monitor natin ang ating steps, gaano kalayo, at ang calories. Hi! Hello po mga kabilabs. So, papasok po tayo sa aking work ngayon. And gusto ko lang pong i-share sa inyo ang aking routine mula nung nag-decided ako na mag-loss weight. So, dahil panggabi po ako, naisip ko maglakad. Total summer naman, maganda yung weather. Though, nasa 40 minutes ang aking walk. And 3 kilometers ang layo. Bago pumasok sa work, kaya ko maglakad. Pero pagkagaling sa work, yung pauwi, magpapasundo po ako kasi hindi ko kaya. Hindi kaya ng hours ko. So, nung una, napakahirap po mga kabilabs, pagod na pagod ako. Pero eventually, nung ginagawa ko na siya araw-araw, hindi na ako madaling mapagod. Kaya, continuous yung ginagawa ko. Nagustuhan ko na siyang gawin. Okay, so voice over ulit tayo mga kabilabs. Please bear with me dahil hindi lang tungkol sa changes sa immigration ang pag-uusapan natin ngayon, kundi fitness din. So, hindi lingid sa kaalaman ng lahat at napapansin nyo rin siguro na napakalaki ko na ngayon or lumaki ako nung dumating ako dito sa UK. Nasa 10 kilo po ang inilaki ko. Hindi ko kasi kinontrol yung pagkain ko and nawala yung fitness ko. Nawalan ako ng ganang mag-exercise and napansin ko, naging sakitin na ako. Kaya ibinabalik ko uli yung pagiging active ko sa fitness. Iba pala kapag nagkakaedad ka na kasi yung dating workout na ginagawa mo dati, kahit nagawin mo siya ngayon, halos wala na siyang effect. So binago ko na yung routine ko at itong paglalakad ang nakatulong sa akin. As of the moment, nasa 4 na kilo na yung nababawas sa akin sa paglalakad ng nasa 3 weeks na. So, medyo windy mga kabilabs. I hope okay yung ating voice. Sana hindi masyadong maingay. At sana maintindihan nyo ako na maayos. So, i-share ko po sa inyo ngayon yung isa sa pinaka-importanteng changes sa immigration. So, may mga nag-aabag na kasi ng vlog ko about doon. And tomorrow po ay July 22. And July 22, mag-i-start, ini-implement yung malaking changes na iyon. Yung summary na ang ating i-discuss ngayon ay United Kingdom government will implement new immigration rules from July 22, 2025. The government aims to reduce net migration. Skilled worker occupation list will be reduced. So, kung napanood nyo po yung vlog ko about dito, makaka-relate po kayo sa topic natin today. So, starting today, the UK government will begin enforcing the first phase of immigration reforms from July 22, 2025. As part of its wider policy agenda, white paper titled Restoring Control over the Immigration System. So, yung white paper po, pinablish siya nung May 12. I think hindi ko kaya mag-discuss. Ibo-voice over ko na lang. Ibo-voice over ko na lang mga kabilabs kasi nakakahingal. Kasi ta-timelapse ko na lang.
Okay, alam niyo kung bakit hinihingal ako dyan mga kabilabs? Dahil malilate na ako. Kung may oras pa sana ako dyan, hindi ako ganyan hinihingal. Maidi-discuss ko sana sa inyo ng maayos. Pero ayun nga, bukod sa mahirap maglakad, nagmamadali ka pa. So ngayon ko na i-discuss sa inyo. Naalala nyo yung diniscuss natin sa white paper, about sa white paper. Ngayon na ang implementation nun. Ibig sabihin, hindi na sila tatanggap ng care worker na galing sa ibang bansa, outside UK. So, sa mga nandito na yung papel, don't worry kasi hindi kayo kasali doon. Kapag ongoing na yung papers nyo, makakarating pa rin po kayo dito. Ang sinasabi lang po, yung mga magi-start pa lang na mag-a-apply ay hindi na. So, itong mga sasabihin ko or sinasabi ko sa inyo mga kabilabs ay dito ko kinuha yung source. Ilalagay ko po yung link sa baba para meron po kayong guidance. Ayun nga mga kabilabs, 'di ba gusto nga nila na bawasan na yung mga immigration dito or mga migrant. Kaya nila ginagawa ito. Sa mga hindi po nakapanood ng white paper na aking diniscussed before. So, what changes will take place from July 22 today po yan? Reduce skilled worker occupation list. Employers will no longer be allowed to sponsor overseas workers for roles classified as medium skilled, RQF levels 3 to 5. So, kami po yun. Hindi na po kami, tulad ko, hindi na po sila kukuha ng mga care worker, healthcare worker outside UK. And then, the revise will apply until the end of 2026. End of international recruitment for care workers. Employers will be barred from recruiting care workers from overseas under the skilled worker route. Those already sponsored by that date will not affected. So, pag yung iba naman po mga kabilabs na i-implement nila ay tighter student visa compliance. Universities will face stricter compliance rules to maintain their license to sponsor international students. So, yung mga ganito mga kabilabs, hindi kasi ako part or hindi ako affected dito. So, baka may magtanong sa inyo, baka may mga iba kayong question. So, hindi ko siya masasagot kasi hindi siya part ng situation ko. So, meron pa dito, graduate visa shorten from 2 years to 18 months. And yung stricter English language requirement. The Home Office has announced plans to introduce higher English language standards by year-end, including for dependents of work visa holders. Yung pagdating naman po sa 10-year wait for settlement under review para mga kabilabs kasi napag-alaman nila na kapag i-implement daw nila yon ay for sure marami daw mag-aalisan ng United Kingdom. So, natatakot din sila. So, hanggang ngayon, wala pang kasiguraduhan yun. Yung ILR daw, yung residency namin, from 5 years, gagawin daw 10 years. So, ayun mga kabilabs, gaya na na-promise ko sa inyo, ito po yung update ko sa inyo, and i-update ko pa po kayo uli. Kaya, be sure to subscribe to my YouTube channel para updated po kayo. Pasensya na kayo mga kabilabs kung medyo ganito yung video natin kasi halos wala na rin akong time. And ito nakikita nyo, ayan, yan yung araw-araw kong view kapag naglalakad ako. Nung bago-bago pa lang ako dito sa UK, i-share ko na rin po sa inyo mga kabilabs. Hindi ako fan talaga ng walking. Ayoko talaga na naglalakad. Lagi nga ako nakataxi noon eh. Pero ngayon, na-appreciate ko na siya nung nagkakasakit na ako, lumaki na ako. So, ayan, masarap din pala kasi nakikita ko lumalakas ako. Okay, so nandito na po tayo mga kabilabs. Sobrang aligaga po ako kasi ang pasok ko po ay 8. And anong oras na po dyan? 7:57 na ata o 7:58. So, late na po ako kaya pandalas ako. Tapos kailangan ko pa magbihis kasi makikita nyo yung itsura ko dyan.
kung saan nakalagay ang camera. So, thank you for watching. God bless you all. Okay, nandito na tayo mga kabilabs. So, nagta-time in pagpasok.